Okay. You know, may ano siya, may kamatis. Kanina po, tinatanong ko siya kung bakit niya ipapabunot tong ngipin na to. Kasi, pag tinignan natin, parang maliit pa lang yung cavity. So sabi niya, mga nangingilo na daw. Pag malamig na tubig ang iniinom, nangingilo daw yan. Tapos sabi niya, meron na nga daw uga ng ganyan. Pero hindi kagad ako naniwala sa kanya kasi parang tingin ko maliit nga yung cavity. Gusto ko sana papastahan niya. Ngayon, kakatingin ko, meron ako nakitang kamatis, kumbaga. Kung tawagin natin sa Tagalog. Kumbaga parang may tagihawat sa gilagid. Ayun. Nagsasaad na yung ngipin na to, nagkaroon na ng abscess. Kumbaga, nagkaroon ng nana. And then yung nana, lumabas dito. Kaya meron siyang kamatis, kumbaga kung tawagin natin sa Tagalog. May kamatis sa gilagid. Para siyang, ayun, tagihawat, parang ganun. So, because of that, bunutin na lang talaga natin to. Para yung tagihawat na yan, mawala na din. Kapag, syempre, mag-antibiotic siya after natin itong bunutin. Na 500, ayan, no, lumabas yung blood. Sorry, 1 capsule 3 times a day for 7 days. 500 milligrams. Ito yung ate, haba ng ugat na. Tapos yung cavity, ayun. Ayun na. Gano'n siya galing. Okay, ate. Yung cavity nasa gilid. Tama. Ang tanong, bakit nasira yan? Ba't nasira yung gilid? Hindi mo alam? Kasi hindi ka nagde-dental floss everyday. Nasingitan ng food, yun, yung pagitan ng ngipin mo. Hindi mo na dental floss yun. Hindi mo natanggal yung tinga. Nasira siya. Pero kung ikaw, nagde-dental floss ka everyday, hindi masisira yan. So, may anak ka. Ilan anak mo, ate? 2. Yung nangyari sa'yo, kung natutunan mo lang yung lesson, huwag mo nang pabayaang mangyari sa anak mo. Yung ngipin sa ngipin Yung nangyari sa ngipin mo, huwag mo nang, kumbaga, pabayaang mangyari sa ngipin ng anak mo. In that way, you learned your lesson. Okay? Sige. Okay. Kakagat-kat eh. Get well. Ate, po-post ko yan.